Mitsubishi Mirage 2023 model. Automatic transmission, so disusi naman siya. Ayan. So bali mga sir, ang concern ng may-ari nito is cranking lang. Ayaw niya nang tumuloy sa andar. So redondo lang pero ayaw niya tumuloy. Ayan. So nakita niyo mga sir, kumpleto naman, may check engine, mayroon naman din siyang gas. So kumpleto naman lahat ng indicator. So pagka in-start mo siya, ayan, try natin start. Start. Ayan o. Cranking lang, tapos ang nakita ko dito is yung sa ano niya, yung sa RPM niya, dapat nito pagka in-start gagalaw siya ng konti. So ito kasi wala. Ayun o. Start. So wala, puro redondo lang. Tapos dito naman tayo sa harap. Sige ba? Try mo nga doon. So yan, binaklas na namin yung air cleaner lahat. So ngayon try nating papa-start. Sige, start. Ayan. Ulit. So yan, ayaw niyang tumuloy. So ngayon mga sir, nag-check na tayo sa mga ignition coil, tapos chinik rin natin yung gas. Dito naman sa gas, wala siyang patay mo muna susi. So yan. So sige, on lang. So ayan, walang lumalabas. Sige, pitik, start. Off. So ito, walang gas. Tapos dito naman sa ignition coil, wala rin siyang kuryente, hindi siya nag-i-spark. So tingnan natin, makikita naman siguro dyan. Ayan, chinik na natin to kahapon. So pagka pinindot natin to, ayan, gamit tester, pagka ginano natin, ayan, so naka ground yan mga sir, ayan, naka negative. So pagka in-start siya, dapat pipitik yan doon. Sige, start. Ayan o. So wala talaga siyang spark. Sige, uli. Ayan. So dalawa ang naging problema niya. No spark sa ignition coil, wala ding gas na lumalabas sa tawag nito, sa fuel line. So ngayon, nag-check tayo sa mga fuse and relay, fuse sa harap taka sa engine bay dito. So okay naman siya lahat, buo naman. So bali yun ang concern ng may-ari. In-scan na din to natin kahapon, bis naman sa scan din, wala siyang lumabas. Hapon nung in-scan natin, pinunta natin dito nung hapon, in-scan natin, so wala siyang nakitang fault code dun sa scanner. Dalawang problema nito, pwedeng electrical or either sensor. So walang kuryente sa ignition coil, walang spark, tapos wala rin siyang gas. Alright, so yun. So yun mga sir, ito kukunan natin ng positive, tapos yung negative, tapos yung pulse. So yun, naka-on yung susi doon sa loob. Ayan, naka-on yan. May positive ba na lumulusot. Ayan, sa unang doon ka sa pinakagilid. So sa una, sa pinakagilid, wala. Sige, sa gitna. Sa gitna, ayan, negative. Sa kabila pa. So, yan, sa gilid is 0.9. Kanina umabot siya ng 1 volt. So, yun, ibig sabihin, walang supply yung sa ignition coil. Dapat kasi nito, sa ignition coil, is may positive siya dito. Na dapat meron siyang 12 volt supply. So, shorted siya kasi pagka ginanon mo siya, ayan, yan o, 0.8 lang. Dapat niyan is 12 volts kung siya, 12 volts or 13 volts, 14 volts, depende sa kung gaano kalakas yung battery. Okay, so walang gas, walang spark. Yan, trouble muna. To, Mitsubishi Mirage G4 2023. So yung mga sir, ito nag-test tayo sa mga fuse, pati dun sa harap, pati mga relay dito, pati dun sa harap, sa lahat ng part ng magpapagana sa ECU. So chinik natin. So yun nga, nakita natin kasi dito tinalian na lang nila ng cable tie. So hindi na siya naibalik sa dating forma. Ayan o. So nakaganon lang siya. Dapat kasi nito, dun siya nandun sa dun siya nakalagay sa pinakamating niya. So ito, inano na lang nila, ayan, kung makikita nyo, tinalian na lang ng cable tie. Iwan ko kung ano yung ginawa dito dati, ba't siya ganito. Ayan, so kaya siguro hindi gumagana yung wala siyang kuryente, walang gas. So yung last time na ginawa namin is yung sa itak. So titingnan natin to lahat, lubugin natin to lahat. Okay, so yung mga sir, ito binuksan natin yung sa fuel pump, kasi yung sa fuel pump pala, kaya siguro ding wala ding lumalabas na gas dun sa fuel line niya dun sa harap, kasi nagpalit daw sila ng fuel pump nito. Ayan, so nagpalit sila. So ito original. So tinanong ko kung ano bang history nito dati. Sabi daw, ang problema daw nito is, tawag nito, low power daw to dati. Tapos pagka in RPM daw nila,
binaon yung RPM, tapos ipinatakbo. Pagka tumakbo na, nasa 1.5 RPM lang daw, hindi siya nagagalit yung makina. So nasa 1.5 RPM. So ngayon daw, ang sabi, baka fuel pump. So umaandar naman yun that time. So nagpalit sila ng fuel pump. So nung pagpalit nila daw ng fuel pump, ganun pa rin, 1.5 RPM pa rin daw pag nakadrive. So ngayon nung pinacheck nila sa iba, so sabi transmission ang problema. So binabayo nila yung transmission, tapos pinalitan ng ball body. Nagpalit sila ng ball body. Pagkatapos na palit ng ball body, so nag-okay na daw yung RPM. So simula noon, mga after 1 month, kasi November daw yun nila pinagawa. So after 1 month, nag-okay na. So ngayon naman, habang pinapainit daw nila yung makina, pinapa-under lang nila kasi gagamitin nila. Nung pina-under nila, bigla na lang daw namatay. Tapos yun na, pagka in-start na nila uli, ayaw na daw mag-start. Ayan, meron siyang ground. Kabila meron din. Ito wala. So ito kailangan tong kailangan tong ipa-start. Sige, hawakan mo pa-start mo yan. Hawakan mo yan. Tingnan mo kung may lumabas na supply. So yan, nawala na yung check engine. Kaya pala nawala. Pati sa battery indicator, sa kasi nagtanggal tayo ng relay. Nag-test tayo ng relay. So okay naman siya. Ayan. Balik natin muna para matest natin kung may supply ba yung papuntang fuel pump. Ayan. Kaya pala sabi ko ba't nawala yung mga indicator. So yan, meron na. So yan, tingnan mo. Tester mo siya. Yan. Off. On. Wala. Sige, ikarang ko. Itong sa baba. Oo. Meron. So yan, meron. Ulit. So meron ilan siya? 12. Ulit na. 11.9 na lang. Kasi medyo humina na yung battery kasi sa kaka-start. So meron naman siyang lumalabas na pumapalo doon na kuryente. So siguro ito ang possible yung sa fuel pump ang problema. Tapos unahin muna natin to. Pagka na-fix na natin to lahat, yung sa fuel pump, saka tayo mag-troubleshoot dun sa kuryente naman, dun sa ignition coil, kasi wala din siya lumalabas dun na 12 volts. Okay, nagulubog tayo sa wiring dito sa ilalim ng manibela, kasi yun nga yung pinakita ko kanina na module na hindi na ikabit ng maayos. Tapos ang problema nito, walang kuryente na lumalabas dun sa ignition coil, dun sa spark plug, wala ring gas na lumalabas. So ngayon, yung sa gas naman, okay na. Ibinalik namin yung original na pump, tapos chinik ko rin yung supply, okay naman, meron naman siya. So yun, sira talaga yung pump. So nung binalitan na namin ng pump, nag-try kaming i-start. So ayaw pa rin umandar, gawa nung walang supply na kuryente pumapasok dun sa ignition coil. Kaya yung ignition coil hindi nagbabato ng kuryente galing papuntang spark plug. So right mga sir, so ito, na-check na natin. Nag-continuity test tayo papunta dun sa ignition coil, papunta dito sa pinaka ECU nya. So meron naman siya. So ngayon mga sir, ito, ayan, try natin, on lang muna. Ayan, naka-on. So ito, sakit. So chinik natin yung mga fuse lahat, okay naman eh. So ang nakapagtaka lang kasi siguro hindi na isalpak na maayos yung yung socket. So kaya ganun siya. So ayan, try natin. Ayan, meron na siyang, ayan, kung nakikita nyo, ayan, meron na siyang 12 volts sa kabila, gitna. Sa gitna, ground. Ayan, sa kabila, ito yung pulse, yung signal. Ayan, itong signal na to is papuntang ECU. So sa kabila, ayan, ayan, naka 12 na. Pag naka-on yung susi, dapat meron siyang 12 volts supply. So yun, wala kasi siyang 12 volts supply eh. So yun yung hinahanap natin kanina. So ngayon, nagkakaroon na siya. So napatry na din namin na pa-start, so, pero saglit lang. So ngayon, kakabit na. Try natin. Ayan, try natin. Naka-on, kompleto naman lahat. So let's start. Ayun, umandar. Okay, so kakapa-start pa lang ito kasi nailaw yung yung sa temperature. Ayan. Okay, so yun lang ang naging cost niya dun sa siguro nag-lose connection kasi nung nag-continuity test kami, kompleto naman lahat eh. Galing sa ignition coil papunta dito sa ECU, kompleto, buo. So try nating i-rev. Yun. Okay. So yung mga sir, ipipix na lang namin. So update na lang ko kayo pagka na-fix na, kasi dito, ayan, marami pang ikakabit pati dun sa harap, pati sa likod sa upuan. Alright, natin. So yun, sa ngayon umaandar na siya. Tapos try nating i-rev. Ayan. Ayan, umabot naman siya ng 5,000. Tapos wala na siyang code. Tapos yung range pala dito, nireset natin.
So tinanggalan natin yung range kasi sabi ni sir kaka PMS lang daw, so hindi pa rin nawala yung range niya. So ngayon okay na, wala na rin, walang check engine, lahat kompleto, nagana, pati aircon, ayan, nagana. So kanina ang issue nito, cranking lang, ayaw tumuloy. So walang 12 volts na napasok dun sa ignition coil, wala rin siyang spark papuntang spark plug. Tapos fuel pump, nagpalitan kami ng fuel pump kasi pinalitan ng bago, pero yung fuel pump nasira na din. So yun, nag-troubleshoot tayo sa electrical, sa ilalim ng manibela, sa engine bay, tapos electrical papuntang fuel pump. So ngayon okay na, umaandar na. Alright, so ilang beses na itong pinatay, binuhay, ni-start. Tapos dito naman ay fix na lahat, kompleto na. So nag-check rin kami sa mga headlight, high and low, kompleto, park light. So dito kanina sa kabila, ayan, hindi nagana dito banda. Ayan, so ngayon nagana na. So hindi sa bumbilya ang problema, kasi pati plate light hindi rin nagana. So ang naging problema niya is yung fuse dito. Tapos nung nilagyan namin ng fuse, kasi wala nang fuse nung nilagyan namin fuse, ayun, gumana na yung ilaw dun sa likod. Tapos dito naman din sa cigarette, ayan, meron na din na ilaw na, ayun, no. Kasi kanina sabi ni sir wala daw, hindi daw sila makapag-charge. So ngayon din fuse lang din ang wala. Pinagtatanggal yung mga fuse ng park light, tapos yung sa cigarette. So alright, so solved na to. Okay, so Mitsubishi Mirage 2023 model, automatic transmission, 16. Okay, solved.